Saldico, arestado na po mga kababayan at pinag-uusapan na kung paano po ito mapapabalik ng Pilipinas. Ano po, dahil nga daw itong si Saldico mga kababayan ay naharang po sa bansang Czech Republic pagkatapos po umentrada doon mga kababayan ng walang sapat na dokumento. So ngayon, akala ko ba sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na weak leader si PBBM, akala ko ba mahina yung ating presidente mga kababayan? Pero ano, nasasaan ngayon si Saldico? Anytime, anywhere, pwede na pong mapabalik ng Pilipinas mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Mga kapatid, update muna tayo ng mga nangyari ngayon sa Malacanang. Kinumpirma na nga ng palasyo ng Malacanang na nahuli na ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Base nga doon sa pahayag. Tingnan nyo ha, ang susunod dito kay Saldico mga kababayan, napakalaki ng posibilidad na ang sumunod kay Saldico ay walang iba kung hindi itong si Harry Roque. Ano po, kasi di ba nasa bansang Austria, ito pong si Harry Roque, at anytime mga kababayan, kapag lumabas na po ang red notice niyan, susunod ka na Harry Roque kay Saldico na mapapabalik ng Pilipinas. Na inilabas ng Malacanang, nahuli daw itong si Zaldico nang tumawid patungo sa Prague dahil wala siyang proper documents o yung mga tamang dokumento na kailangan. Kasalukuyan daw siyang nakadetain dyan sa may Czech Republic at nakikipag-coordinate na ang Philippine government sa pamahalaan ng Prague ng Czech Republic nang sa gayon ay magawa na yung mga kailangang gawin para maibalik na sa Pilipinas ang dating. Akala ko ba, sabi ni Harry Roque, malabo maaresto ng Marcos administration ito pong si Saldico. Bakit ngayon mga kababayan, pinag-uusapan na ng Pilipinas at ng bansang Czech Republic ito pong pagpapabalik mga kababayan kay Saldico sa bansang Pilipinas. So ito nga po yung lagi po nating sinasabi na malimit pong sinasabi ng ating mahal na presidente na oo nga, makakapagtago ka sa batas pero hindi ka makakatakas. Di po ba mga kababayan, makakapagtago si Harry Roque, si Saldico, pero hindi po siya makakatakas. Mahuhuli po siya ng kamay ng batas. At eto na, mga kababayan, malapit na mapabalik ng Pilipinas ito pong si Saldico, at ang susunod diyan kapag lumabas na yung red notice ni Harry Roque, ay posibleng si Harry Roque ay mapabalik din ng bansang Pilipinas. So yung mga nagtatago sa kamay ng batas, makakapagtago kayo pero hindi kayo makakatakas sa kamay ng batas ng Pilipinas. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Kongresista. At yan muna ang pinakahuling update. Ako po si Maricel Halili. Magandang gabi. Tuloy pa natin dito mga kababayan. Ito pa yung isang balita. Mainit-init na balita ngayong gabi. Nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinumpirma po yan mismo. Nako, delikado mga kababayan dito Delikado dito mga kababayan si Martin Romualdez. Kasi biruin nyo pagka itong si Saldico kumanta at idinawit nito si Martin Romualdez mga kababayan at may sapat na ebidensya ito, talagang sabit po dito si Martin Romualdez. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kapag ang ating presidente ay idadawit nila sa mga issue na yan na wala namang kinalaman ng ating presidente at kung mapapatunay na ginamit lang ni Martin Romualdez ang pangalan ng presidente para makuha nila ang gusto nila, dapat po talaga mga kababayan na managot din si Martin Romualdez. Ano po, so anyway, ituloy pa natin. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkali ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee. Pag ito nakulong mga kababayan, si Saldico isa po ito sa big fish na inaabangan po natin na maaaresto at makukulong sa issue ng maanumalyang flood control mga kababayan. So ngayon, kapag nakulong, ito pong si Saldico sa bansang Pilipinas, wala na pong maisusumbat yung mga DD-shit mga kababayan na walang naipakulong na big fish ang Marcos administration. Kasi biruin nyo hindi lamang po si Saldico ang posibleng makulong, maging yung mga senador mga kababayan na sangkot talaga sa maanumalyang flood control
malapit-lapit na din pong makulong yung mga yan. Yung appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating diba? Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. Sabi dito, paano si Atong Ang at Roque at Ronald Bato? Darating din ang panahon ninyo sa katiwalian ninyo kasinungalingan. Kaya nga diba maaresto at maaresto yung mga yan mga kababayan, lalo na at may lead na daw si John Beck Remulla kung saan nakikita ito pong si Atong Ang. Si Bato de la Rosa naman mga kababayan, hanggang kailan niya matitiis na magtago sa kamay ng batas. Si Harry Roque naman, kapag lumabas yung red notice niyan galing sa Interpol, maaresto at maaresto din yan mga kababayan kung nasa saan siyang bansa. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Mga kapatid, di ba mga kababayan? Yung mga didisit dyan, buhay pa ba kayo? Akala ko ba, sabi ninyo, si PBBM, weak leader. Di ba? Akala ko ba, sabi ninyo, weak leader si PBBM. Ba't balita ko, yung iba mga kababayan ha, yung iba tila yung claim nila na may sakit ang presidente at malubha yung karamdaman at may stage 4 colon cancer. Bakit binabawi na ngayon yung statement ng ibang mga nagpakalat ng fake news dyan? Bakit kinakabahan na ba kayo? Natatakot na ba kayo? At saka mga kababayan, tingnan nyo ha, partida. Habang ang presidente nagtatrabaho at talagang kita nyo naman kung gaano pa kalakas. Ayan o. Diba? Kita nyo, habang si PBBM ay nagtatrabaho at kasama si Yorme, si Isko Moreno, mga kababayan na tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin, may ganito kagandang balita tayong marireceive, malalaman.